Ang People's Power laban sa Administrasyong Marcos ay mag-aarangkada na. Kasunod ng mga hakbang na ito, ilang mga opisyal mula sa iba't ibang sektor ang nagpahayag ng kanilang suporta sa nasabing kilusan. Ano ang ibig sabihin nito para sa ating bansa? Ayon sa mga nagpasimuno ng People's Power, ang hakbang na ito ay isang tugon sa mga isyong kinakaharap ng bansa sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Binanggit ng mga lider ng kilusan na ang patuloy na mga isyu ng kahirapan, human rights violation at kakulangan ng transparency ang nagtulak sa kanila upang magkaisa at magsagawa ng malawakang aksyon. Sa isang press conference na ginanap, ipinahayag nila ang kanilang layunin na ibalik ang boses ng mga mamamayan sa mga makapangyarihang sektor ng gobyerno. Sa kabila ng mga hamon at pagbabanta, isang malinaw na mensahe ang pinadala ng mga kilalang personalidad at lokal na opisyal sa kilusan. Kabilang dito ang ilang membro ng Kongreso at ang mga gobernador na nagsabi ng kanilang buong suporta sa layunin ng People's Power. Ayon sa mga ito, panahon na upang ang mga lider ng bansa ay magpakita ng malasakit at pagkakaisa at ipakita ang tunay na serbisyo sa taong bayan. Hindi lamang sa mga opisyal ng gobyerno may nagbigay ng suporta, nasa likod din ng kilusan ng mga lider ng iba't ibang sektor ng lipunan, kabilang na ang mga guro, manggagawa at mga kabataan. Ayon sa kanila, ang kasalukuyang administrasyon ay hindi sapat na nakikinig sa mga pangangailangan ng mga mamamayan, kaya't nararapat lamang na magkaroon ng isang pagbabago na magsusulong ng tunay na demokrasya at katarungan para sa nakararami. Sa mga darating na linggo, inaasahan ng mga malalaking kilos protesta at mga pagtitipon sa mga pangunahing lugar sa bansa. Pinaghahandaan na rin ang pagpapalawak ng People's Power Movement sa iba't ibang rehiyon na naglalayong maglatag ng mga konkretong hakbang upang magsulong ng mga reforma. Ayon sa mga organizers, ito ay isang hindi na matitinag na kilusan para sa isang mas makatarungan at maunlad na Pilipinas. Tinututukan ng buong bansa ang mga susunod na kaganapan ng People's Power laban sa Administrasyong Marcos. Ano ang magiging epekto nito sa politika ng bansa? Patuloy kami maghatid ng mga pinakahuling updates ukol sa isyong ito. At yan nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Palangga sa INC or Iglesia ni Cristo ay nagkaroon po ng pronouncement or pagpapakita ng suporta kay Bangag Jr. Nung una akala mo talagang sumusuporta ang INC sa kunwaring panawagan ni Bangag Jr. na wag na natin, uy, mga putang ina kayo sa WAD committee, wag yun nang i-push yung impeachment kay Sara Duterte, di ba? Yun ang panawagan ni Bangag na nag-spread siya ng text messages, di ba? Na kunwari, kumalat na, nag-leak na. Pakinggan muna natin bago magtuloy-tuloy ang Nganga Bells natin today. Nasunod, tumanggap po ng bilin bilang mga kahalig po sa Iglesia ni Cristo at sa atin po mga kababayan. Dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda, Nelson. Ulitin ko po ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-uorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Para ipakita po at ipahayag, ito pong binabanggit namin na pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos
na no to impeachment. Dahil ang dami ng problema ng bansa, hindi ba? Ang dapat po nating unahin, ang problema ng bansa na mas malaki. Yes, Correct. hindi po ang impeachment. At dapat maintindihan nyo rin na ito ay para sa kapayapaan. At hindi para sa anumang kaguluhan na posible manggaling kahit sa anumang panig. Ha? Tama. Dapat Okay. maintindihan natin. Wala tayong pinapanigan, kundi yung pagkakaisa at kapayapaan ng bansa. Okay, hanggang doon na lang yon mga kababayan. So nakita ninyo na salamat sa ating mga INC, yung lahat pamunuan ng INC, na nakita nila kung ano ang dapat, kung ano yung nangyayari sa ating bayan. Lahat, nabanggit na natin yung mga corruption, baha, pangawat, matataas na presyo ng bilihin. Mga kababayan, ang tawag dito ay na-trap si Bangag. Kaya nga ang title natin ay Political Entrapment. Nang ibig sabihin, mga kababayan, akala ni Kuting ay ito ay makakaganda. Nagpapanggap siya ng, huwag nating Congress, huwag yung impeach yan si Sara. Kasi hindi maganda yan. Dapat unahin natin kunwari itong mga problema sa bayan. So, ang nakikita natin dyan ay pagtuslok sa kanyang sarili o yung self-inflicted political trap na tinatawag na sa pagpapanggap niya na ganito, na kunyari mabuti siyang leader, ngayon nalugmok siya sa sarili niyang patibong kasi nga meron na ngayong pag-aaksyon o pag-aaklas, okay? Pag-aaklas para sa Pilipino dahil yung ginawa ni Bangag Jr. na hindi niya naubos maisip ito na ito yung pangyayari, sasagot sa panawagan katulad nitong INC, and I hope mga kababayan, hindi lang INC ang sasagot, pati mga Katoliko na katulad ko, pati iba pang mga religious group, dahil imbis na unahin niya ng Bangag na presidente ninyo at si Lisa Tanas at si Tambaluslos ang mga problema, which is sila ang gumawa ng problema sa pangangawat, mga kababayan, pagnanakaw ay nagkaroon ng backfire sa kanila, di ba? So bumalik sa kanila yung kanilang, sabi nga nila, ang basurang itinapon, babalik at babalik din sa'yo, di ba? Parang ganong pati ko ulit, public announcement nung mga bata pa tayo, ang basurang tinapon mo, babalik sa'yo. Kaya eto ngayon ang nangyayari na kunwari, nagpapalakas siya sa taong bayan na huwag nating i-impeach yan, na maayos siya, hindi siya yung nasa likod o utak nitong impeachment na ito, para kunyari ang kanyang intensyon sa taong bayan na ay okay naman pala si Bangag, kasi hindi dapat sinusuportahan yung mga gano'n ng makakaliwang grupo na naghain sila in the first place. Mga kababayan, magkakasabwat si Martin Romualdez, si Lisa Tanas, si Bangag Jr. dahil kaalyado na nila yung mga makakaliwang grupo. Kaya ngayon, yung pagpanggap ni Bangag Jr. na kunyari ay huwag nating i-impeach si Inday Sara, nag-backfire o bumalik sa kanila sa kabila ng kanilang pagsisinungaling. Kumbaga, yung drama kasi ni Bangag na ay, andyan na yan. Sabi niya yung kanyang text messages daw, na nag-leak daw yung kanyang messages. O, di ba, sabi niya sa Congress, sa mga uhuwad committee, na wag nang i-impeach sabi ni Bangag, wag i-impeach si Inday Sara. Oh, yun yung drama niya. Dahil nga, sarado ang utak, pulboronic, hindi makakapag-isip ng tama. Kumbaga, na-miscalculate niya kayong mga taong bayan. So ba yung text sa akin? Okay? Na-miscalculate niya o hindi, paano magkaroon ng tamang kalkulasyon ang isang addict sa pulburon? Paano magkaroon ng tamang pag-iisip? Si Junior, kasi in the first place, hindi naman tama yung pag-iisip niya. At ang kanilang intention is talagang mangawat, magnakaw, lubugin ang pera ng lubugin ang inyong kabuhayan. Ulitin natin, 5,500 flood control, na ghost flood control, di ba? Akala kasi niya, mga kababayan, makukontrol nila through their trolls yung mga bayad na mga ngetpa o mga dugyot nilang
media and vloggers, di ba? Akala nila makukontrol nila yung narrative na, okay, ito ang drama natin. Di ba? Kunyari, magsisend ng text message si Bangag. Para kunyari, talaga namang hindi niya inaayunan yung pag-i-impeach nitong kay Inday Sara. Kunyari, manawagan tayo. Pero yun na nga, dahil basura, okay? Basura yung yung pinagsasabi niya, at alam naman ninyo na puro kasinungalingan, mga kababayan. So, na-trap ngayon. Kumbaga, nahulog si Bangag Jr. sa sarili niyang katangahan, sa sarili niyang kabangagan. Kumbaga, nalaglag siya sa kumunoy. Kaya eto na ngayon ang napakagandang pangyayari dahil sunod-sunod na ang mga religious institution or groups na manindigan at magsabi ng katotohanan at kasama na yung pinakamamahal kong religious group, which is yung kinagisnan ko, ang Katoliko, at sana itong putang inang pare dyan sa EDSA na si Siciliano, yung Jerome Siciliano na yan, ay wag nang hindi siya wag na magpabayad wag na magpasindak. Alam ko may pressure, pero kitang-kita yung hayop na pare na yan, okay, ay mukhang umikot ng kanyang tumbong at takot na takot kay Satanas o maaring nabigyan ng sobre, kaya naman ay pinalayas niya doon yung mga nasa EDSA. And I'm looking forward, mga kababayan, ay tuloy-tuloy na dahil nga na malulunok talaga ni Bangag Jr. ang kanyang laway dahil sa kabangagan niya. Imagine, ang galing ng pagka-deliver ng dalawang news anchor na sinusuportahan po namin ang panawagan ng presidente, di ba? Marcos Jr. aka Bangag na Bangag. Di ba? Ang kanya hindi dapat isulong ang impeachment kay Sara, unahin dapat ang mga suliranin ng ating bayan. So yun yung nakikita natin mga kababayan na talagang napakagandang pangyayari kahapon dyan sa Pilipinas or ngayong araw dahil na bumagsak si Bangag sa kanyang sariling patibong. Diba? Patibong niya yun na kunwari, nagme-message siya sa Huwad Committee o sa Congress na huwag na isulong yan. Huwag na isulong yung na yan. Impeachment na yan kay Vice President Sara. Pero sa totoo lang, yun ay kadyutahan. At dahil hindi gumagana, okay, ang utak, mga palangga, alright, hindi nagana yung utak ni Bangag, ni Satanas, ni Tambaluslos, na hindi sila makapag-isip ng tama, di ba? So ngayon, ang tawag doon mga palangga na what? Na hijack. Na hijack ngayon ng mga like ng INC yung kanyang parang yung kanyang panawagan na hijack yung kanyang narrative na parang okay yung pala panawagan mo di sige, sakyan natin. Okay, hijackin natin at sasabihin natin sa ating mga group, sa ating mga religious members na oo nga naman, tama nga naman ang sinabi ng ating presidenteng Bangag, di ba? Na huwag natin i-push ang impeachment kay Inday Sara. Kasi ang intensyon kasi talaga ni Bangag para magmukha siyang mabuting presidente na hindi niya pinaatasan o hindi niya hinahayaan itong mga Congress o itong mga makakaliwang grupo, ito sila Tambaluslos, di ba? Ang galing-galing ng INC at they're very, very brilliant nung sinabi ito ng dalawang broadcaster. And of course, meron po yung paspas. Meron yan, bago nagsalita yung dalawang newscaster na yan, ay meron yung pagpupulong dyan sa INC na pinag-uusapan nila. O sige, total, yung sinasabi ni Bangaga na wag palang dapat talagang hindi i-impeach si Inday Sara dahil dapat, ang unahin ay mga problema ng bayan. Sige, kunin natin yung limelight na yan, parang gano'n. Hijackin natin yung mga eksena. Tayo ngayon ang manawagan sa taong bayan at sa ating mga miyembro. Sige, go na tayo. Dapat talaga unahin itong mga problema ito. O, di ba? Bonggang-bongga ang mga eksena. Kaya naman, my God, dahil lutang si Marcos Jr., dahil Bangag, mga kababayan, dahil alam naman natin na yung mga lumalabas kay Bangag ay kabaliktaran sa tunay na intensyon nila.
Okay? Sa bayan o sa kay Sara Duterte. Tunay na kunwari, di ba? Na kunyari hindi nila i-impeach. Pero my goodness, November of 2023, di ba sinabi ko na sa inyo, paikot-ikot lang ito na ang kanilang target ay eliminate the opposition or the mga critics like me, like Inday, like you, lahat tayo, even yung mga commenters, yung mga vloggers, sinusupina, umattend lamang dun sa press con, sinusupina, hinaharas, tinatamnan ng kaso, you know, like ako, mayroong assassin na naka-assign sa akin na ginawa ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr., itong ambassador dito at ni Robles, may bounty ang ulo ko. Di ba? Sa kabila ng kaputahan ng gobyernong ito na kunwari, neutral, ganyan-ganyan. So ngayon, na trap sila doon sa kanilang kasinungalingan. Yun ang gusto nilang palabasin eh. You know, ganun ang mga mafia. Ganun ang mga sindikato. Sa harap niyan, bait-baitan, gagamitin niya, pati mga religious group, gagamitin yan. Gagamitin ng mga batang, paslit, di ba? Tignan niyo sa mga, kahit sa mga pelikula, ano ang ginagamit ng mga bata sa pagnanakaw o sa pagpanggap na kunyari bait-baitan. Di ba? Even yung mga, yung sa pulburoni o sa ano yun? Pagdurukot or di ba? Napag-usapan natin kahapon na, let's say, dyan sa mga kalsada, ano ba ang ginagamit nila? Mga bata, ginagamit ng sanggol o mga paslit. May nakikita pa nga kayo na kunyari, yun know, yung mga common, mga pelikula noon ng bata tayo na kunyari ang bata kakatok, ganyan-ganyan, nagpakaawa, yung pala akyat bahigang, o yung mga bata, yun ang ginagamit para umakyat sa bahay, so pumakasya dun sa mga bintana, yung mga ganon, typical yan. Mga kababayan, typical na sindikato at mafia ang bangag na ito. Kaya yung dramatization 101 niya, nasa kabangagan niya, huwag na natin ipin si Sara, tapos pinakalat nila. Imagine mo, yung text messages na supposed to be private, nagkalat sa mga mainstream media. Anong ibig sabihin yan? Pinakalat nila, sinend nila itong bangag na gobyerno na to para magpanggap na kunwari ayaw nila ng idea na i-impeach si Inday Sara. Pero again, dahil nga mga bangag, mga kababayan, hindi nila naiisip yung magiging yung kalabasan. Di ba? At ito na nga yung ginagawa ngayon ng INC na nagsabi sila na susuportahan nila ang panawagan ni Presidenteng Bangag, di ba? Ang ganda ng delivery. Sinusuportahan po namin ang panawagan ni Presidente Marcos na huwag nga i-impeach si Sara. O di ba ngayon? For sure, nagwawala na ngayon mga yan, ang mga bangag at naghahanda na sila. At natatakot na yan sila sa pwedeng maging epekto ng mga ginagawa nila at maging epekto nitong panawagan ng INC. Nauna na ang EDSA Friday Group at ibang mga group na since June pa lang sila Maui, sila JM, sila Nico, sila kung sino pa, sila Channel 167, at yung mga umaten doon, sila MJ, sila Joey, lahat ng mga pumunta sa EDSA. Di ba? Nag-alsa na, nagsalita na. Peaceful movement ang panawagan natin. At now, ang tagal po natin na nanawagan sa mga religious group. And thank you, my brothers and sisters, INC. Madam Elena, this is it. Diba? Ayan, ang aking Madam Iglesia yan, no? Lagi sumusuporta sa tama at sa likod ko. Thank you. I know you're watching and I can't wait to see you. So, eto na. Nanawagan na ang inyong pamunuan at talaga namang napakaganda ng pangyayari ngayon, mga kababayan. Now, anong gusto ko sabihin sa inyo? Gusto nyo ba marinig ang aking panaginip? Gusto nyo ba marinig ang aking panaginip bago ang ating iba pang mga usapin? Okay, pero bago ang lahat, batiin muna natin. Magbati muna tayo sa ating mga palangga. Yan. Sila Jacob, sila Fidel, okay? Ayan, at marami pang iba. So ngayon, mga kababayan, eto ang eksena, diba? Hindi ako nananaginip ng everyday, every other day, every week. Minsan lang talaga ako managinip. Maaring, kung marunong kayo magbasa o mag-interpret. Di ba kagabi, sinare ko sa inyo yung panaginip ko na ginorgor ko si Lisa Tanas na binali ko yung liog nilang dalawa, di ba?
kahapon, na naginip na naman ako. Okay? Ito na kaya. Alright, ito, kailangan ninyong pakinggan ng panaginip. Sa bahay, dito sa bahay, lumabas ako sa backyard. Okay? Doon sa backyard, dito sa may puno, nakita ko parang may butas na parang kasya yung tao. Okay? Butas sa lupa. May butas sa lupa. Tapos, tinignan ko yung butas. Naglalakad ako dahan-dahan doon para i-approach yung butas sa lupa. Parang yung lupa galing sa ulan basa. Nag-slide ako ng gano'n. So pag-slide ko, napausgang ba ako, napaupo akong ganyan. Tapos nakikita ko, may naririnig akong tao. Okay, naririnig akong tao. Maraming tao. Parang nagpo-protesta or kung ano ba sa maingay. Tapos biglang pumasok ako sa bahay. Nakikita ko parang isang parang commotion or something. Nakita ko mga middle, yung parang mga batang kalalakihan na nasa mid-25s or mid-30s, mid-20s yung kanilang edad. Ngayon, meron silang dalang para silang demolition team. Mga palangga, gigibain yung bahay ko ng bonggang-bongga. Gigibain. Sabi ko, teka muna. Sabi ko, ano gagawin nyo? Utos daw ni Lisa Tanas. Utos ni Lisa Tanas, gibain ng bahay ni Maharlika. Sabi ko, ganon. Sabi ko, ikaw, sabi ko, palangga, susunod ka ba sa demonyo? Susunod ka ba sa mga bangag na to? Tinry ko daw na i-convince itong mga to kasi sisirain nila yung aking bahay. Ngayon, sabi ko, hold muna. May tatawagan na ako. So, nagtawag ako ng police. Walang sumasagot hanggang sa pumasok ako. Sabi ko kay Palangga, sabi ko, ito mga putang inang to, padala ni Lisa Tanas. Pero pagpasok ko, dito sa sala namin, nakita ko bonggang-bongga, para siyang, yung sala namin sa panaginip, parang isa siyang mansyon yung sala. Tapos may grand piano, tapos merong parang alam mo yung mga high ceiling na bahay. Tapos nakita ako dun sa isang long table, parang may 8 tao dun, may isang pare, pero hindi naman Siciliano. Hindi sila nagsasalita, parang may hawak na baraha. Tapos kinakausap ko sila. Sabi ko, Father ka ba talaga? O alagad ka ni Satanas? Nakikita mo yung ginagawa, sisirain yung bahay namin. Sabi ko, sisirain yung bahay na wala kayong gagawin. Tapos si Palangga ako, dito alam mo, para makatotohanan yung panaginip ko. Ngayon, ito si Palangga, may kinakausap, parang isang negosyante, parang oligarch, na inaawat niya na, o kausapin mo si Lisa Tanas. Bakit nagigibay yung bahay namin? Parang gano'n, no? Pero hindi nagsasalita yung mga tao. Ako lang yung nagbibida-bidaan sa panaginip ko. Tapos nakita ko talaga doon sa long table, may grand piano kami. Wala naman kami grand piano. Tapos high ceiling na bonggang-bongga. Parang malamansyon. Walang gulo, walang komosyon. Pero merong presensya ng 8 tao. Tapos yung parang susugal sila. Ako lang yung ratatatatata. Bakit? Alagad ka ba ni Satanas o alagad ka ni ganon? Ito panaginip na to, bago ito nag-release ng statement ng INC, ha? Kasi ako naging busy ako kahapon. But anyway, hindi ako nakapag-vlog. Busy yan. So anyway, sabi ko na kay Palangga, ito ang senaryo, ha? Nasa backyard, nandoon na yung mga demolition team. Pero hindi ko sila nakikita na binabangga pa nila, na binubuksan nila yung pinawasak nila yung bahay. Kasi sabi ko, hold on, may tatawagan ako. So pumasok ako sa bahay, yun na yung nakikita ko, si Palangga ko, may kausap na parang oligarch na business person. Tapos yung mga pare. So sabi ko, hindi mo pwede to. Putang, nagmumura ako sa panaginip ko. Putang inang Lisa Tanas, so putang inang bangal to. Talagang pati bahay ko, gigibay nila. Sabi ko sa Palangga, akin na yung cellphone mo, magla-live tayo, kailangan malaman ng taong bayan. Sabi gano'n. So, ako pala muna yung cellphone ko. O ito, sabi ko, magla-live ako ng ganyan. Cellphone ko muna kinuha ko. Ganyan. Palangga, habang nagla-live ako, hindi nakikita yung sitwasyon na may gustong bungkal, tapos may pare. Ang nakikita, parang ang lawak-lawak, ang daming tao na parang may kantahan, may nagko-concert, walang kaguluhan. Nagsasaya ang tao, nagre-rejoice sila. Sabi ko, bakit nagko-concert to mga taong ito? Ito yung nangyayari ngayon sa akin. Bakit ang lumalabas sa phone ko, nagla-live ako, bakit iba? Sa kaputang ina, ginajam na naman ako ni Lisa Tanas. Gamura ako ng mura. Live uli ako ng ganyan. Ang lumalabas, mga tao as in, parang alam mo yung concert na napuno ang buong yung buong kalsada, punong-puno. Na ang nakikita ko may mga gitara yung mga tao, nagsasayawan, tapos naiinis daw ako. Sabi ko, hindi po pwede to. Bakit ganito yung lumalabas sa live ko? Tapos sabi ko dun sa